Hi, magandang araw. Romy Sabaldan uli sa Davao Beat Vlog at sana ay lahat ay nasa mabuting kalagayan despite the fact that our country, the Philippines, is in turmoil. Kung pakikinggan mo lang ang mga pangyayari sa ating bansa, lalo na sa mga naririnig natin sa Senado at Kongreso, talagang mapapamangha ka sa mga pangyayaring ito. Kaya dito ngayon, let's be positive for a while. Bihira ngayon ang namumungang rambutan at kung meron man tayong harvest ay pumalo siya sa 350 pesos per kilo dahil nga kukunti lang at wala ka pang mahanap. Meron doon sa mga first class 5-star hotels. Meron siya, marami. Hindi kagaya ng bumper harvest noon na mabibili mo lang ang pinakamataas na variety, mabili mo sa 60 pesos, kagaya nito. 60 pesos per kilo. Ito yung rambutan natin sa Davao na kung tawagin ay long range kasi matagal siyang nananatili sa puno ng rambutan at itong ang harvest na ito ay tatagal pa ito hanggang 1 linggo. Itong ganito na kahinog na rambutan ay tumatagal pa ito ng 1 hanggang 2 linggo sa puno at pwede pa rin siya. Kaya siya tinatawag na long range. Mas mataas na uri ito kaysa sa kung tawagin namin ay Maharlika variety. Kaya ngayon nga lang kukunti lang ang harvest ng rambutan at lalo na itong variety na ito na kung tawagin ay long range. At mas masarap siya kaysa Maharlika. Mas matamis siya kaysa Maharlika kahit sino ang tanungin mo. Yan o. Diba ang ganda? Saka yung kulay niya, parang scarlet red. Yung nasa background na yan naman yung mga naglalakihang puno ng ito pang breakfast ko ito. Isang itlog lang ako sa breakfast at hard-boiled pa. Itong klaseng durian na naman ito na puyat, yan, depende sa lupa. Pero ang umpisa nito, kung kaya ka nagkakaroon ng ganitong kalaki na hindi kapareha ng ibang variety na habang lumalaki siya ay nawawalan siya ng tamis. Itong puyat variety, ang nakakamangha dito ay habang lumalaki siya ay lalo siyang naging matamis. Pero depende din yan sa variety. Ang aking suhestyon para magkakaroon ka ng ganitong klaseng bunga na hindi bumababa sa 5 kilos, ito hindi na ito bababa sa 5 kilos eh. At pumapalo ngayon doon sa stalls ng durian stalls ng Magsaysay Park. Doon, I'm speaking around 20 kilometers from the Magsaysay Park stalls papuntang Quezon Boulevard ay pumapalo na ito sa 350 pesos per kilo itong variety na ito. Kasi nga, habang lumalaki siya, lalo siyang naging mas masarap. Yan, ang suggestion ko sa mga durian farmers ay magtanim kayo ng grafted variety ng puyat at dito ninyo isumpay, doon ninyo siya, ang gagawin ninyong pinaka root system niya ay yung galing sa native durian na galing din dito sa Davao.
Yun yung originally from Davao na native durian. Yun ang gagawin ninyo sa grafting ng puyat para kayo makapag-harvest ng ganito kalaki at ganito katamis. Ang halimuyak nito, pag siya ay tagak o nahulog sa gabi, yan, bago ka matulog ay umaakyat bahay ang kanyang halimuyak. Yun ang mararamdaman mo habang ikaw ay natutulog, habang ikaw ay naiidlip na. Ganon ang ganitong puyat variety na, pero depende rin yan sa lupa. Kung ang lupain mo ay nasa isang bundok, yan ay mas matimis yan dahil tumatama talaga siya, tinatamaan talaga siya ng sinag ng araw. Ganon din, depende sa lupa. Kahit anong prutas, kahit anong tanim mo, pag talagang ang lupain mo ay masagana siya, talagang masarap ang iyong harvest. Yan po ang aking suggestion sa mga farmers, lalo na ngayon na ang ating variety ng durian, lalo na itong puyat at saka D101, yan yung hinahanap ngayon kahit saang lugar sa mundo na kumakain ng durian, yan ang hinahanap na variety ngayon, yung puyat. Kaya dito, nagsitayuan lahat ang mga factory ng durian. Yan man ay kung gagawing durian candy o fresh harvest, yan ang hinahanap ng mga variety. Itong ganito, itong puyat. Kasi nga iba siya sa ibang variety na kagaya ng tiyan. Pag malaki na ang tiyan, hindi na siya masyadong matamis. Hindi kagaya ng durian puyat na habang lumalaki, lalong sumasarap. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Plus ng puyat variety. Isang seed lang nito, busog ka na sa laki.